Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Jewish crowds, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world. The Jews quarreled among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven, unlike our ancestors who ate and still died. Whoever eats this bread will live forever. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Alleluia, my brothers and sisters. A blessed feast of the body and blood of our Lord Jesus Christ. O tinatawag na Corpus Christi. Kaya itong piyesta na ito ay we do this in memoriam of our Lord Jesus Christ, especially during the Last Supper. Do this in memory of me. Kasi gusto ni Lord na ibahagi sa atin ang kaniyang sarili. Kahit wala na siya, sabi niya, I am with you always until the end of time. Nandito siya sa atin, At He is closer to us than we ourselves is close to ourselves, He is closer to us than we are closer to ourselves. Yun. So, ang Panginoong Diyos ay gustong manatili sa ating buhay, manatili sa ating presensya, my brothers and sisters. Kaya dahil dito, gusto niyang ipakita sa atin ang kaniyang memory sa mamagitan ng Eucharistia. Kaya ngayon kung tinan natin, di ba, we want to connect ourselves through sa internet, through sa Facebook, Messenger, at kung ano-ano iba pa, Pero, ang Eucharistia ang pinakamalapit sa atin, sa ating puso. Gusto ni Lord na talagang hindi lang virtual reality, sa screen lang makikita, kundi talaga totoong buhay, totoo na Diyos na nandito sa atin sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Kanya sa Eucharistia, my brothers and sisters. Kaya hindi lang machine ang ating itiningnan, ang ating nakikita, kundi si Jesus ang totoo na nandito sa atin, present in the Eucharist, especially sa Holy Mass, and of course during our adoration. So nandyan ang Panginoon, Hindi tayo nag-iisa, hindi tayo malulungkot dahil kasama natin ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa first reading ay yung mga Israelites ay naglakbay sa desert, napakatagal, 40 years. Pero ang Panginoon nandoon gumabay sa kanila, Sabi ni Lord, do not forget the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, that place of slavery. You guided through the vast and terrible desert. So, with its serpents and scorpions, parched and waterless ground, who brought forth water for you from the flinty rock, and fed you in the desert with manna and food unknown to your fathers.
So, wag natin kalimutan ng Diyos, ano? Dahil siya ang nandoon, tinulungan ang mga Israelites sa paglalakbay. At tayo rin sa ating paglalakbay sa buhay, sa ating mga challenges, sa ating mga ups and downs, ano, my brothers and sisters, ay nandoon ang Panginoon na tutulong sa atin. Amen? Hallelujah. No? Kaya sabi ni Lord before ascension, I am with you always until the end of time. Emmanuel, ano? Kaya si Eucharistia sa ating pananalangin, especially also in the adoration, ay we ask the Lord to make His presence be felt in our hearts. Ano? Kaya naalala ko tuloy yung aking kaibigan na maraming problema ang kanyang hinaharap. Pinapalis na siya sa bahay dahil walang trabaho and all this and that. Pero sabi niya kahit paano may mga kaibigan na tumutulong sa kanya. Sabi ko yan, ang mga angels, ang presensya ng Diyos na hindi ka pinapabayaan. Nandyan sila, kasama mo. Amen? Hallelujah, no? Kaya sa ating maglalakbay, nandyan ang Panginoon, no? Kasama natin sa buhay. Kaya ng Eucharist, my brothers and sisters, yan ang gagabay sa atin. And of course, yan ang ating source of unity. Ano? Dahil sa mundong ito, maraming mga war, maraming mga factions sa ating government, sa ating pamilya, ay kailangan manatili ang pag-ibig, ano? Ang understanding, ang pagmamahal, ang pagpapatawaran. Ano? We can have differences sa mga maliit na bagay, sa mga bagay na unique sa ating isa't isa. O meron tayong mga hinanakit sa isa't isa, meron mga misunderstanding, pero kailangan nandoon ng ating pagmamahal, ang ating forgiveness. Ano? Kasi yun ang mananatili magpakailanman. Ano? Ang ating pag-unawa, ano? In spite of everything, nandoon ang ating pagmamahal, di ba? Yun ang kailangan manatili, my brothers and sisters. Kaya ipagpatuloy natin, ano? The celebration of the Eucharist, a celebration of love, understanding, forgiveness, and peace, ano? Dito sa ating buhay, sa ating kapwa, at sa buong mundo, ano? And of course, also, na we will have that intimacy of the Lord in our hearts. Ano? Kasi maraming taong nalulungkot, nalidepress, doon na lang sa internet at kung ano-ano pa, di ba? So, nandoon si Jesus, especially sa mga kabataan. Nandoon si Jesus. He is a real person. Pwede natin kausapin at nagmamahal sa atin 24 hours a day, 24/7. Amen? Hallelujah. God bless us all.